O ngayon naman ho, iwanan natin si Marcoleta at pumunta tayo sa presidente. Aba, ang presidente, mukhang may pinaparinggan ho dito, mga bossing. At baka isa si Marcoleta sa pinaparinggan nito, mga kababayan. Ano ho? Baka kasama si Marcoleta sa pinaparinggan ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw na kitang kaalyado. Kung kay Marcoleta naman ho, mga bossing, siguro nauulinigan ng Pangulong Bongbong Marcos na si Marcoleta ganito, ganyan. Si Marcoleta ay sandali. Si Marcoleta ay nagpaparinig na hindi siya Duterte Black. No, kaso siguro nakita at nalaman ng presidente kung ano yung mga gawain ni Marcoleta nung panahon lalo nung eleksyon na ipinagtatanggol ang vice-presidente o kung ano-ano ang sinasabi. 'Di ba? Kaya baka si Marcoleta ang pinaparinggan din ho nito, ayaw na kitang kaalyado. Binalaan ni President Bongbong Marcos ang mga opisyal na may pananagutan sa pagkukulang sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino. Isa din ho dito, mga kababayan, siguro yung mga may sabit sa flood control. At baka din yung may mga insertion. Di ba? Yung may mga bigla na lang nag-i-insert ng mga pondo. Baka ito din ho yun, mga bossing. Aba, yung mga senador ho, mga kababayan, sa pangunguna ni Chis Escudero, yung insertion ho, mga bossing. Hindi naman po dapat sa kanila yung mga flood control, pero ang puro mga insertion ho nila, mga kababayan, panay ho naglalakihan doon sa flood control. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako eh. Ito, ipakita ko ho sa inyo, mga bossing. Alisin ko muna ang Pangulo. Naipakita ko na ho ito doon sa iba, o doon sa ibang mga vlog natin, pero ipapakita ulit natin. Ayan yan yung insertion ni Chis Escudero. Senate President Escudero, top 10 by cab insertions. Bulacan, Sorsogon, Mindoro, Batangas, Davao City, Misamis. Iniisip ko nga baka itong mga bayan na ito, bayan ng mga senador. Flood control. Flood control sa bayan ni Joel Villanueva, Bulacan, 2.9 billion. Ang lalaki ho, mga kababayan. Di ba? Baka yan din, o baka sila din ang pinaparinggan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga bossing. Sino kaya ito, no? Ayaw na kitang kaalyado. Tuloy. Balik tayo dito. Ayaw na kitang kaalyado. Sa ikatlong episode ng BBM Podcast, iginiit niyang hindi siya magdadalawang isip na parusahan ang sino mang maging kaalyado man o hindi. They have to be responsible. At yan ho ay napatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, sa pamamagitan ho ng tingnan nyo, mga kababayan. Dati, di ba, sila pangalan nun, nakakalimutan ko na ho kasi yung pangalan, mga boss. Yung nakakulong, no? Yung sabi, bago maipasok, tatag lang. Si Kibuloy. Di kalauna, malilimutan na yung hinayupak na yan, si Buloyski, mga bossing. Ayan, ako nga, nakakalimutan ko na pangalan eh. Di ba? Tutok na tutok tayo doon sa mga balita, ako nakakalimutan ko na ho pangalan. Tingnan mo, sila sobra suporta nila dati kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo na nung eleksyon. Di ba? So kung ang Pangulong Bongbong Marcos pala tanaw ng utang na loob o papairalin o kaibigan ko yan, hindi pwede yung mga ganito, ganyan. Di sana ho hindi nakakulong sila Buloyski. Hindi nakakulong ang dating Pangulong Duterte. Hindi pala si Pangulo nagpakulong doon kay Pangulong Duterte. Hindi ko kasi ako nila mapapaniwala na walang kumpas ang Pangulo doon sa pagkakakulong ng dating Pangulo. Meron yan, mga boss. Naniniwala ho ako, may kumpas po si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakakulong. No, ako supporter ako at sumusuporta ako sa Pangulo at sa gobyerno ng Pilipinas. Pero naniniwala ho ako, may kumpas si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Sige, makulit yan, matanda na yan.
kung ano-ano mga pinagsasasabi dito sa mga Pilipino, nilalaso ng utak ng mga Pilipino. Dali nyo na nga yan. Meron nung ganyan yan, no? Naniniwala ho ako na hindi ho nakakulong yung magkaibigan na yan o mag-best friend na yan, mga kababayan, kung si Pangulong Bongbong Marcos ay tumitingin sa utang na loob at tumitingin sa pagiging magkaibigan. Kaya naniniwala ako dito sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kahit kaalyado kita, basta ikaw ay gumawa ng mali at may nagrereklamo sa iyo, ang rekta mo, mapupunta ka sa kulungan. No? Hindi ako magdadalawang isip na ikulong ka o parusahan ka. 'Di ba? Green Day Rancid. They have to be responsible and somebody has to answer for their suffering. Oh, meron pa ba? Wala na. Wala na kasunod dito. Oh, yan. Sorry na lang, hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Marcoleta, kung ikaw ay babalik, no? Kung ikaw ay, kasi unity mo si Marcoleta, mga bossing eh. 'Di ba? Unity at tayo ho, mga nabigla na din ho, mga kababayan, nung nagsalita na si Marcoleta, etc., na sabi, mapapahiya ang gobyerno dito, mapapahiya si Bongbong Marcos dito. No, kapag ka naituloy yung impeachment, etc. Ganyan no, mga kababayan. Oh, wala na. Nanira na naman ng trip tong si Ray Piñoco. Ayan na po ang hudyat, mga kababayan. Sabi ni Ray Piñoco, Ninong, alisa na ba? Ha, 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 kape muna. Salamat sa iyong super sticker, Ray Piñoco. Mamaya, doon sa group chat natin, di na ako magsasalita doon. No, nandyan si Ray Piñoco, buhay na buhay yun eh. Ngayon, magpapaalam na ako, mga kababayan. Sabi ni Pangulo, sorry na lang, hindi na kayo tatanggapin bilang kaalyado kung ganyan ang ginagawa nyo. Marcoleta, mag-isip-isip ka, baka para sa iyan. Kung iniisip mo na bumalik, wag na. Bumalabs na, no? At mukhang bad shot ka na din. Kailangan mong patunayan na talagang totoo yung sinasabi mo. Kailangan makakita ng mamamayang Pilipino na totoo yung sinasabi mo. Hindi yung basta sasabihin mo lang ayaw ko na, hindi ako Duterte Black. Hindi matatapos sa ganun yun. Sa haba-haba ng panahon na talaga namang nakita namin kung paano mo pinagtatanggol yung mga Duterte kahit na mali na, nabanggit mo pa nga West Philippine Sea din eh. There is no such as West Philippine Sea. Oh. Lahat yan kailangan patunayan mo sa mamamayang Pilipino na ikaw ay pro-Pilipinas, na ikaw ay pro-Pilipino. Hindi Duterte lang ang iyong pinapangalagaan. Maraming salamat and God bless po sa ating